Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 211. Our verse for today, Isaiah chapter 12 verse 2 hanggang 4. Kayo o Diyos ang aking tagapagligtas. Magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin at kayo ang aking awit. Kayo nga ang nagliligtas sa akin kung paanong ang malamig na tubig ay nagbibigay kagalakan sa nauuhaw, kayo naman ay magagalak kapag iniligtas na kayo ng Panginoon. Pagsapit ng araw na iyaon, aawit kayo. Pupurihin ninyo ang Panginoon, sasambahin niyo siya. Sabihin niyo sa mga bansa ang kanyang mga ginawa. Sabihin niyo na karapat-dapat siyang purihin. Isaiah chapter 12 ay isang patuloy na paggamit ng Panginoong Diyos kay Prophet Isaiah para ibigay ang kanyang mensahe sa kanyang bayang Israel. At naisulat ito bilang isang awit ng pasasalamat after sila na makaranas ng salvation ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin sa verse na to na ang ating Panginoong Diyos ay tunay talaga na nagsisave. Hindi dahil sa mabuti kang tao, dahil kung tutuusin masama naman talaga ang ugali ng mga taga-Israel, di ba? Pero dahil sa mabuti ang ating Panginoong Diyos, patuloy siya na nagliligtas sa kanyang bayan at the same time sa atin na rin ang mga nananampalataya sa Kanya. Sabi doon, karapat-dapat na pagkatiwalaan ng ating Panginoon at kailanman ay dapat hindi tayo matakot dahil hindi nakadepende ang ating confidence sa circumstances na pinagdadaanan natin, kundi nakadepende ito kung gaano katapat ang ating Panginoon Diyos. Kaya ang bawat pagkatakot, yung pag-aalala, yung pangangamba natin ay napapalitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi nagbabago kailanpaman. Kung tayo ngayon ay mayroong pinagdadaanan or mayroong tayong ikinakatakot or nangangamba tayo sa mga bagay-bagay, surrender natin ito sa ating Panginoong Diyos dahil tunay na mapagkatiwalaan siya. Siya yung ating Diyos na nagsisave, karapat-dapat na pagkatiwalaan at kahit kailan ay wala tayo dapat katakutan sapagkat kasama natin ang ating Panginoon na hindi nagbabago kailanpaman. Sabi dun sa verse, nagbibigay daw ang ating Panginoon ng kalakasan at ng awit sa atin. Mas magandang sabihin na hindi lang siya basta-basta nagbibigay ng kalakasan dahil siya mismo ang kalakasan natin. Kahit gaano katindi ang problema ng mga pinagdadaanan natin, nagagawa pa rin nating umiti, nagagawa pa rin nating magalak knowing that He is in control. Nagagawa pa rin nating magpasalamat at umawit sa nag-iisang Diyos na ating sinasamba. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayanan or sa sarili nating lakas. Dahil itong lakas na meron tayo, limited lang naman talaga siya. Mapapagod tayo. Pero kapag umasa tayo sa kalakasan na nagmumula sa Panginoon, hanggat nalalaman natin na napapangiti natin ang ating Panginoon, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Sabi nga sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Inilarawan nila sa awit na ito yung kagalakan na ating mararamdaman. Ito raw ay kagaya ng isang malamig na tubig na kapag ininom mo ay talagang mapapawi talaga yung uhaw. Imagine ikaw yung isang tao na naglalakad sa disyerto, talagang uhaw na uhaw ka, na tuyot na yung lalamunan mo, tapos biglang nakakita ka ng isang refrigerator na punong-puno ng sobrang lamig na tubig ng mga nagyayelo-yelo pa. Di ba magiging masaya ka talaga doon? Same din sa pinagdaanan ng mga taga-Israel. Lagi silang namuhay sa paghihirap, pag-aalala, pagkatakot sa pang-aalipin ng mga ibang bansa. Pero nung dumating yung salvation sa kanila, kaya sobrang yung kagalakan nila. Kaya nagawa nila na umawit ng ganitong klaseng pasasalamat na awit. At hanggat alam natin na ang Diyos ay kakampi natin, ang Diyos ang magsisave sa atin, hindi na tayo muli pang mauuhaw. Gaya ng sinabi niya sa babae in the well, di ba? Dahil ang Panginoong Diyos ang magiging unlimited source natin ng grasya, kapayapaan, at pag-asa sa bawat isa sa atin. Kaya patuloy natin na hanapin yung presensya ng ating Panginoon sa daily lives natin. Pagigising natin sa umaga, manalangin tayo. And huwag natin kakalimutan na magbasa, na makinig ng kanyang mga salita. Patuloy nating idalangin na punuin tayo ng kanyang banal na Espiritu. Sabi sa Bible, apart from the Lord, we are nothing. So, stay connected sa ating Panginoong Diyos. Patuloy tayo na magpapuno sa Kanya nang sa ganun ay mag-umapaw ito sa ating puso at yun din ang ma-share natin sa ating mga kaibigan, sa mga kakilala natin sa buong mundo. Sabi dun sa verse 4, di ba? Sabihin natin sa buong mundo, lahat ng mga bansa,
kung ano ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Yung nag-uumapaw yung pasasalamat natin sa Lord na hindi natin ito makontain at kinakailangan natin ito ibuhos sa iba. Hindi ito sapilitan mga kapatid. Sabi ko nga lagi, hindi natin kayang magbigay ng something na wala tayo. Ang isang puso na talagang nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon ay hindi niya makukontain sa sarili niya na i-share din to sa iba. Madalas ko sineshare to sa D-group namin na halimbawa, meron akong sakit na cancer, isang sakit na wala ng lunas at talagang papunta talaga dapat tayo sa kamatayan. Tapos someone share to us na merong gamot sa cancer dahil pinagaling nun yung cancer. And then, tinry natin siya. Tinake natin yung gamot tapos gumaling tayo dun sa cancer natin. Ngayon, tuwan-tuwa tayo. Sobrang pasalamat natin dahil imbis na mamamatay na tayo, nagkaroon ulit tayo ng panibagong buhay. And then, sa sobrang kasiyahan natin, bigla nating na-realize, naalala na yung pamilya natin or yung mga kapatid natin, mga nanay at tatay natin, mga kamag-anak natin, ay puro lahat sila may mga cancer. Sa tingin nyo, anong gagawin nyo? Hindi nyo ba i-share yung gamot dun sa cancer? That is the reason na ang isang tao na nakaranas ng pag-ibig, ng pagliligtas, kabutihan sa Panginoon ay punong-puno ng pasasalamat sa Kanya at wala siyang ibang magawa kundi ma-share din to sa ibang tao, especially sa unang-una sa mga mahal niya sa buhay. Hindi mo yan kayang pilitin. Hindi natin yan kayang pekein dahil kapag napuno ka ng kabutihan na nanggagaling sa Panginoon, kusayang mag-o-overflow kagaya ng nag-uumapaw na tubig. And maraming mga tao, hindi sila puno. Allow the overflow na mag-overflow sa kanila para mag-overflow din sila sa ibang tao. Receive the love of God, receive the salvation. Allow the love of God and His salvation ay mag-overflow sa ating buhay with a heart that is full of gratitude. And i-proclaim natin ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng taong makikilala natin. Sabihin natin at isigaw natin sa buong mundo that there is a God na mabuti at nagliligtas sa mga tunay na magre-repent at lalapit sa Kanya at tatanggapin ang pag-ibig na ino-offer Niya. Let your witnessing be your worship to our God. Ang katotohanan mga kapatid, kapag patuloy tayo na nagtiwala sa Panginoon at tinanggap natin at nanampalataya tayo sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, automatic na nawawala yung pag-aalala, pagkatakot, napapalitan ito ng pananampalataya na kahit ang hirap na ng buhay, may problema at nagkakagulo na ang mundo, ikaw ay patuloy pa rin na sumisigaw at nagpapasalamat sa Panginoon dahil mabuti siya sa buhay mo. Dahil ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon ay isang pagsamba na may puso na punong-puno ng pasasalamat sa Kanya at isang puso na punong-puno ng kagalakan dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Pusa yan na magbubunga sa atin. Hindi mo yan pwedeng pilitin. Mag-overflow yan sa ating mga puso at automatically i-share din natin yan sa ibang mga tao. So God bless everyone and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.